Sahog sa papaya. Wala tayong ibang titulo guys kundi sahog sa papaya dahil ang sahog natin sa papaya ay inihaw na tilapia at luya, bagoong dahon ng malunggay. Yan lamang po. Heto po, hiniwa-hiwa ko po ang papaya. Pinalatan na nga po pala ng aking hababy loves yung papaya. At ako na po yung naghiwa-hiwa. Hirap din pala ng trabaho ng papaya, no? Pagkatapos kasi ng bagong taon, nagsawa po tayo sa pagkain ng mga karne at kung ano-ano pa na mga mantika o mga sweets na mga ulam. Kaya magulay-gulay din po tayo ngayon. Mahirap naman po yung ibabalik mo hanggang diretso ay puro karne, ay talagang naku, hindi naman po healthy. Hindi din po natin masasabi na lahat ng gulay ay healthy kasi ang gulay, lalo na kung binibili sa palengke o kung ano saan mang market, may mga chemical na po ang mga gulay. Unless nagtanim po kayo ng gulay katulad ng aming malunggay at ng papaya na hindi po namin nilalagyan ng fertilizer, ay sadyang kusang tumubo na, as in yung pagtanim po namin ay nabuhay na po siyang mag-isa at wala pong ibang idinidilig kundi galing lang po sa tubig po na kinukuha namin at yung ulan. Yun lamang pong bumubuhay sa aming tanim, sa dahon ng malunggay at yung papaya. Ayan. Ang papaya naman po ay tanim ng aming mga piyanan. Kaya doon na lamang po kami nahingi kung sakali magbigay po sila o magdala po sa amin. Kaya ayan po, meron na po kaming papaya at meron pa pong natira sa ulam namin kagabi na inihaw. Kaya yung inihaw na 2 tilapia ay sayang naman po, inisip ko, at ganyan po ang ginawa ko. Nilagyanan ko po ng bagoong at dahon ng malunggay. Ayan, luya lamang po ang inilagay ko sa pagluluto at yung bagoong, wala na pong iba. Kaya kung gusto mong mamuhay ng simpleng buhay, makakakain ka ng kahit na simpleng pagkain lang. Kung ano po yung mga sobra ninyo na gusto nyo pong pwede pang i-reheat at pwede pang lutuin ng ibang klase, ay pwede natin gawin. Yan lamang po ay simpleng pamumuhay natin ng mga Pilipino. Hindi naman lahat ng bagay o lahat ng mga mauulam o mapagkain ay mabibili po natin, lalo na kung wala naman po tayong inaasahan. Katulad ko po, ang inaasahan ko lang po ay ang asawa ko na nagtatrabaho dito sa gasolinahan. Kaya ako nagsusumikap na kahit paano nakakatulong din po at nakakaambag din po sa kanya. Ang tulong ko po sa kanya ay kung ano po ang sinasalihan ko sa YT, yun po. At saka hindi lamang po dito sa YT, minsan kumukuha din po ako ng kahit na ano pwedeng itinda online through Messenger para magkatubo lamang po ng kahit na konti. Just like yung paggawa po ng mga graham cake, ganun po, at saka yung mga cheesecake, ganun po. Pinipick up ko po sa ibang mga batch ko, tinutubuhan ko din po sila ng mga 20 pesos para doon ay mayroon naman po akong tubo para sa pagtitinda ko. Ayan. Pini-PM ko lamang po ang mga nag-o-order at hindi ko na po pinopost. Ayan. Bihira po kasi ako mag-post, lalo na kung hindi ko naman po gawa. Mahirap din po i-rekomenda ang mga tinda ng iba kung hindi mo naman po alam kung ano po ang pagkakagawa nila o taste ng mga tao sa gustong bumili. Kaya yan lang po yung ambag po sa aking asawa. Sipag-sipag lamang po para sa ganun po ay makatulong po tayo sa ating pamilya. Pero madalas din po
na kapag walang-wala na po kami ay talaga pong nangungutang na lang din po kami. Kaya simple lamang po ang aming mga ulam. Minsan ang mga tao hindi po nila na magandang mabihis po kami o kaya maganda pong pag-aayos, pero hindi po nila alam kung ano po ang hirap din po namin. Kaming pamilya ay mahirap din naman po. Hindi naman po kami yung may kaya katulad ng aming mga kamag-anak na sila po ay talagang meron po. Sa partidos ko po sa father's side o mother's side ay talagang may mga kaya po yung mga yan. Ayan. Lulutuin ko na po ang sahog sa papaya. Ang unang-unang ginawa ko po ay syempre, pakuluin ko muna ang tubig. Pagka kumulo-kulo ng konti po yung tubig at mainit-init, pwede naman po nating ilagay na yung bagoong kasama yung luya at yung isda para lumasa po agad. Ang ginawa ko rin po kasi is nilagay ko na po yung bagoong at saka yung luya. Tsaka isinunod ko rin po yung isda na inihaw na tilapia hanggang sa pagkumulo na po ito, aalsa po yung kanyang pagkaihaw, kaya kakapit po yung sarap ng kanyang pagkaihaw. Ayan, nung kumulo na po ito ay nilagay ko na rin po ang papaya. Ayan, kumuha naman po rin ako ng aming dahon ng malunggay. Ang dahon ng malunggay po namin ay maraming nakikinabang. Marami po silang humihingi, kaya okay lang po at maganda naman po ang kanyang bungad, kaya nagpapamigay naman po kami. Madalas po ay nakakalbo ang mga dahon ng aming malunggay at saka bunga ng aming malunggay dahil nagsasawa din naman po kami sa pang-araw-araw. Kung yan po ay araw-araw nakakainin po namin, uulamin, ay magsasawa naman po kami. Kaya kahit na marami pong bunga ang aming malunggay, madalas hinihingi po nila. Kaysa naman po masira o mabulok lamang po sa kanyang puno. Ayan guys, hinimay-himay ko na rin po ang dahon ng malunggay. Hinugasan ko po ito at hinimay-himay para sa ganun po ay mailagay ko na po sa sahog ng papaya. Wala pa akong ibang titulo kaya ang ginawa ko po sahog sa papaya. Ayan, kaya ayan guys, malapit na pong maluto ang aking niluluto. Ilalagay ko na rin po ang dahon ng malunggay. Ayan, nakita nyo po guys, ang aking katawan ay sarili ay iisa lamang po. Ako po, trabaho ko po lahat. Mamalengke, pagdating sa palengke, maghatid pa ng mga bata at magsundo. Ganun din sa oras ng pagsusundo. Pagdating sa bahay, magluluto, asikasuhin si Bunso. Lahat po yan ay gawain ko. Pero syempre, nawa binibigyan pa ako ng lakas ng ating buong may kapal na si Amang Jesus ang siyang nagpapalakas po sa atin na lagi tayong nagpipray kahit na ano po ang sigla ng katawan natin ay palagi po tayong magdasal para sa ganun po ay lagi po tayong malakas. Ayan guys, nahimay-himay ko ng dahon ng malunggay, kaya ilalagay ko na po ito pag kumulo na po itong sahog sa papaya. Ayan guys, ang sarap. Ayan, lapit na pong maluto ang aking sahog sa papaya. Ayan, sarap. Simpleng pamumuhay. Ang hindi marunong kumain sa simpleng pamumuhay ay hindi natin masasabi kung ano ang katayuan ng isang tao. Kasi tayo man, kapag nakakaintindi po tayo sa sitwasyon ng ating buhay, kung ano ang meron sa atin, ay kaya natin mamuhay ng kahit na simple lamang po. Ayan, kaya take note
Napakasimpleng luto lamang po ang sahog sa papaya. Ayan. Masarap na po yan pag natikman nyo po. Basta may alat, may lasa, masarap ang gulay. Masustansyang dahon ng malunggay at papaya. O diba, lumukulo na ang aking niluluto. Kaya, guys, malapit ng maluto. Ang sarap-sarap. Sa lahat po ng nanood, nag-replay ng aking video na ito, ay napaka-bless nyo po kasi lagi po kayo nandyan sumusuporta. Hintay-hintayin nyo dahil may mga darating po sa ating blessings. Hindi lang po natin mabibigla kung kailan at kung kailan pa talaga darating ang mga blessing na ito. Kaya tayo po ay dapat may tiyaga na dapat maghintay sa kung ano ang pwedeng dumating sa atin. Huwag nating pilitin o i-force. Yun nga, pilitin o i-force, the same lang po yun. Huwag natin pilitin, ang blessing na hindi pa naman natin alam kung ano po yung mga darating sa buhay natin. At sa mga pagsubok naman sa trial sa buhay ay dapat stay strong lamang po tayo at wag po tayo give up. Kailangan po ipaglaban natin hanggat kaya natin, magtiis tayo at maging malakas tayo sa mga bagay-bagay. Ayan, wag natin hayaan ang ating sarili dahil ang sarili natin ay siyang gumagalaw para sa ating pamilya. Yan eh. Ano ba talaga ang content tungkol sa buhay o yung sahog sa papaya? Thank you guys. Ayan, luto na ang aking sahog sa papaya. Ang sahog sa papaya ay inihaw na tilapia. O diba ang sarap? Grabe, ang sarap guys. Ano yun kasi kapag inihaw talaga kasi wala pong mantika yan guys. Kasi nga ang ginamit po natin hindi po prito, kundi inihaw po na tilapia. Yan, kaya ang sarap-sarap. Wow, luto na. Kaya thank you guys. Dahil luto na ang aking sahog sa papaya, huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell all at syempre i-subscribe ang aking channel.